Ito tayo po'y panandaliang tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng malapay na dadalhin po sa atin, ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. Bishop Brother Vinci Dorian. Hallelujah. Atas mga ating mga kamay, may mahal tayo po yung makisamanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Praise the Lord. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus. Sa oras na to, sa pangunat-dalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Stadalmeda, sa aking pagdadala ng balang minsay, ikaw malaping magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Buksan mo malaping pangunawang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kailang mga puso at yung dakilang pangalan na aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Una-una po minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, mga baguhan, datihan, sa ating po mga beloved visitors, sa lahat po natin mga viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At buksan po natin, minamahal ang ating po mga Bible. Hallelujah. Dito po minamahal sa Galatians chapter 5 verses 19 to 23. Ito po'y patungkol po sa ating attitudes. Galatians chapter 5 verse 19 to 23. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Galatians, kabanata 5, ang talata 19 hanggang 23. Ganito po nasusulat. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi-bahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, mai-compare mo ang dalawang klase ng ugali ng tao. Pag siya ay hindi pa naglilingkod sa Diyos, hindi pa siya born again, at nung siya ay na-born again, nung siya ay naglingkod na sa mahal na Panginoon, minamahal. So marami pong mga tao, akala nila sila ay naglilingkod na sa Diyos. Dahil mayroon po silang relihiyon, no? Ipinanganak po sila sa relihiyon, no? Dahil Christian na po yung kanilang mga magulang. Pero
hindi po sila nagtaglay sa ganong ugali. Ibig sabihin, hindi pa sila converted. Amen. Kasi ang pagiging Krisyano ay hindi po yan namamana, minamahal. Everybody say praise the Lord. Hindi po yan automatic na kung yung mga magulang ay Christian, ikaw din anak, pag ipinanganak ka, Christian ka rin. No? Yan po ay personal mong relasyon sa mahal ng Panginoon. Yan nga ang dahilan kung bakit bago tayo bautismuhan, ay kailangan mayroon ka ng isip. Hindi po tayo nagbabautismo ng bata. Amen. No? Yung mga bata, inaalay pa, sabi ng Bible, inaalay yan. No? Katulad ng mga Pilipino, bilang bata, inaalay siya. Nung siya lumaki na, siya po ay nagbabautismo kay John D. Baptist. No? Malaki na po siya noon, minamahal. Nung siya nagpabautismo kay John D. Baptist. So, ganun din ang proseso ng tunay na gawain ng mahal na Panginoon. No? Hindi po binotismohan kahit bata pa dahil para sigurado mag-member. No? Maging membro. Hindi po yun, minamahal. Importante pag siya po ibautismuhan, alam na po niya kung ano po yung kanyang tinanggap na bautismo. Dahil kailangan mo na niyang sumampalataya at magsisi bago bautismuhan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So, sabi ko nga kanina, minimal, hindi po namamana yan. Mayroon pong personal na relasyon ang mananampalataya sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Parang katulad din ng halimbawa, ang magulang mo ay masamang tao. Hindi naman yan namamana kung masama yung magulang mo, pati mga anak masama lahat. Di ba? Kung ang mga anak ay ayaw sumunod sa magulang, gusto niya maglingkod sa Malapinod, idadamay mo siya sa kasamaan ng magulang. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So, Christians must put away evil attitudes, including hatred, malice, wrath, envy, jealousy, covetousness, yung mga nababasa kanina, bitterness, pride, prejudice, vengeance, strife, and discord. So, the essence of holiness is to bear the fruit of the Spirit, which includes love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, yan po ang ugaling taglay ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, sabi po dito, minamahal, sabi po dito, Christians must forgive, be obedient to authority, be thankful, not let anything offend them, and not be busybodies in others' lives. Not busybodies in others' lives. Hindi nakikialam sa buhay ng ibang tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, hindi po nakikisali sa mga chismisan. No? Hayaan mo no yung mga sanlibutan kung talagang yun ang buhay nila, yun ang kaligayahan nila. Ang kaligayahan po natin, minamahal, ay lumakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Yan po yung attitudes, no? Amen? So, yung ating pong isip, no, kailangan din po ating bantayan ang ating isip, no? Kung minsan ang iniisip natin ay nawawala na tayo sa
pag-iisip na kalugod-lugod sa malapinon. Matthew chapter 15 verses 18 to 20. Pakihanda ang 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Matthew chapter 15 verses 18 to 20. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 15, talata po'y 18 hanggang 20. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nangakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat, ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, so, yung cleanliness na sinasabi, minamahal, no? Ang marumi sa harapan ng Diyos ay yung isip. Amen. Na nanggagaling sa puso. Ha? Hindi yung kumakain na hindi naghugas ng kamay. Lalo na ngayon. Bawat kilos, alcohol. Amen? No? Sigurado yan. Dahil may COVID, bawat kamay sa mga tao, alcohol kagad. Alcohol kagad yan. Normal na yan. Dati, na wala pang COVID, wala pang pandemic, may namahal, pag ikaw ay nakipagkamayan sa mga tao tapos nag-alcohol ka, parang insulto. Amen? Amen? Nangangamay pa tapos nag-alcohol. Pero ngayon, parang normal na. Di ba? Normal na. O, pag maya, kamusta? Maya. O, mayroon palang alcohol sa bulsa. Mamaya, pisil. Kasi baka may COVID. Ganon din ang ginawa ng isa. Pisil din siya ng alcohol. So talagang galon-galon na alcohol talaga ang ihanda ng mga tao, lalo na minamahal. Malapit na rin ang eleksyon. Alam mo naman mga kandidato, di ba? Kamayan ka ng kamayan. Dati hindi ka naman pinapansin, pero ngayon talagang papansinin ka na. Kamayan ka ng kamayan. Oh. Pero may alcohol yan sigurado. Kasi baka mahawaan ng COVID, minamahal. Pero pagkatapos ng eleksyon, hindi ka na makikilala. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero ngayon, pag tatanungin ka ba anong problema mo? Ano baka makatulong ako sa iyo? Ganon talaga ang tao. Pag wala sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. So sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, ating pong basahin. Dito sa 2 Korinto, Kabanatay 10, at talatay 5, ganito po nasusulat. Na siyang gumigiba ng maling haka, at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Amen. Philippians 4:8. Dito sa Pilipos 4:8, sabi po rito, katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Palakpakan natin itong mahal na Panginoon, minamahal. So, kung ano yung bagay na ito po ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, yun po yung ating iisipin. Amen? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. Sabi dito, if there be any virtue and if there be
any praise, think on these things. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So a believer is what he thinks, and he becomes what he allows his mind to dwell upon. So ang isang mananampalataya is what he thinks. Kung ano yung iniisip mo, ikaw yun. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ha? Kung iniisip mo, minamahal na, ganito lang talaga ang buhay ko. Talagang mahirap lang talaga ako. Yun talaga ang mangyayari sa'yo. Alam, magyayaman ka, yun ang iniisip mo. Amen. Yun yung iniisip mo . Parang nag-aaral ka. Basta makapasa lang. Ganun lang talaga ang grado mo. Alam, magkagrado ka ng 1995, yung nasa isip mo, basta makapasa lang. Nakuha niyo, minamahal. So sabi dito, minamahal, a believer is what he thinks. Ha? Kung ang iniisip mo palagi ay perfection, hindi mo man maabot, mataas ang standard ng paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Pero kung iniisip mo ay talunan ka, ay lahat namang tao gumagawa ng kasalanan. No? So, hanggang doon ka lang. Wala kang pagsusumikap. So kung pinagpala yung iba, dahil iniisip nila, ang Diyos nila ay buhay. Amen. At iniisip nilang susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at yung mahal na Panginoon minamahal. So tandaan po natin yan, ha? A believer is what he thinks, and he becomes what he allows his mind to dwell upon. Amen. So kung talagang ano yung nasa isip mo palagi, no? Halimbawa, gusto mong someday magiging kabilang ka sa mga mang-aawit. Oh. Hindi ka pa tumungtong dito, alam mo na yung mga lyrics na kinakanta. No? Alam mo na yung choreo, nagpa-practice ka na. At least, pagpasok mo, alam mo na. Amen. Ganon din yung iba na inisip nila parang may calling silang maging preacher. So, ang ginagawa nila, naglilista sila ng mga bersikulo, nagsishare sila ng gospel sa labas. So, nasanay na sila, and then time will come, nakikita yung potential sa kanila, sila ay gagamitin ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Halimbawa, ang iniisip nila ay, tama na sa akin na ako ay giver. Giver. So, di magsumikap silang mag-success sa kanilang negosyo, ano man kailang hanap buhay, at matupad yung kanilang iniisip na sila ay kabalikat sa gawain ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, minamahal, Christians are to think on true. Huwag po tayong mag-isip ng false. Amen. Christians are to think on true. Ang iisipin natin yung tama. Amen? Pag mayroon po kayong nabalitaang hindi kayo sigurado kung tama ba, huwag po kayong mag-isip ng mag-isip. Baka hindi tama yun. No? Naging kabilang kayo sa fake news. Amen. So, ang isipin lang po natin yung tama. Christians are to think on true, honest, just, pure, lovely, reputable, virtuous, and praiseworthy things. Amen. Pag may problema, huwag mong isipin yung problema. Kahit anong isip mo sa problema, hindi mo masosolba dyan.
Wala kang maitulong para malutas yung problema so kaiisip ng problema. Amen. Purihin mo na lang ang mahal na Panginoon. Malulutas pa yung problema mo. Ang Diyos ang bahala sa problema. Amen. Mayroong itinuro sa akin yung classmate ko noon eh. Sabi niya, don't problem your problem. If you problem your problem, your problem will problem you. Daming problem, no? Sabi niya, don't problem your problem because if you problem your problem will problem you. So, pag problemahin mo yung problema mo ay maging problema mo. Parang, your problem will problem you. Yung problema mo ay magdudulot ng problema sa'yo. Parang ganon. Sabi ko, ganon pala yun. No? So, pag may problema, huwag mong problemahin. Hanapan mo ng solusyon. Amen. Walang problema na walang solusyon. Lalo na ngayon na ang Diyos natin ay buhay at totoo. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, sabi dito, minamahal, we must cast out evil thoughts. Oo nga naman. Hindi natin maiwasan, may pumapasok talaga. Kahit gusto nating mag-isip ng mabuti lahat, may talaga buhay pumapasok eh. May talaga pumapasok na evil thoughts. So, anong gagawin po natin? We must cast out evil thoughts. Amen. So, tama yung sinabi ng ating mahal na pastor. Kung maari, palagi nating isipin ng hallelujah, 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 praise the Lord. Sa isip. Hindi yung evil thoughts ang pumapasok. Parang habang nag-hallelujah, hallelujah ka kasi, sa isip mo, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon. Huwag mong hayaan na pagpasok yung problema, maya-maya magulat ka na lang. Halimbawa, nakakalungkot yung problema na yun, pumasok, evil thoughts. Maya-maya, maguluhol ka na sa iyak. Or kung nakakagalit naman yung problema, maya-maya, nanggalaiti ka na sa galit. Nakaranas ba kayo ng ganun, may namahal? Tumaas na pala yung dugo mo. Tumaas na pala yung pressure ng dugo mo na namula na yung mukha mo. Sa kaiisip mo yun. Naalala ko nung bata pa ko minamahal, nakita ko yung lola ko na bako na ba, yung parang gano'n na siya. Hindi naman siya kuba, pero alam mo, matanda, gumaganon yan. Pag matanda na, gumaganon. So nakita ko siya, habang nagtatrabaho, kasi masipag, gumagawa yun ng banig, yung kumot, ginahabi niya yun, mayroon siyang Tapos, nagtitina siya ng yung mga buri na ginagawa niyang kumot. Sabi ko, doon ako sa upuan, ang tao talaga, isilang, maging binata, mag-asawa, tatanda, mamatay. Yun ang isip ko. Bata, tas lalaki, maging binata, tapos mag-asawa, tapos tatanda, tas mamatay. Buti pa siguro, hindi na ako dadaan ng tatanda, mamatay na ako. Yun na sa isip ko. Parang iniisip ko, ganun din, papunta din ako doon sa kamatayan. Mas maganda siguro, mamatay na lang kaysa dadaan pa ko ng ganyan na gumaganon yung katawan. Maya-maya, hindi ko na alam ang kasunod nun. Kinabukasan, yun, nagkwento na yung lola ko. Sabi niya, ano nangyari mo kagabi? Tumaas na yung lagnat ko, tapos nagsisigaw daw ako na ako'y halos mahimatay. Sumigaw yung lola ko, pumunta yung mga kapitbahay, tapos ni-revive ako. Kumbaga, tinulungan nila na ma-revive ako. Dahil bigla lang daw akong nangisay doon sa upuan. Ganun pala yun. Pag nag-iisip ka ng masama, sasakay yung dyablo. Amen. Magulat ka na lang, nag-umpisa ng kunting pag-iisip mo ng masama. Wala na. Worse na yung mangyari sa'yo. So sabi ko, may demonyo talaga. Kasi hindi ko alam na pumunta na pala yung kapitbahay namin. Basta ang maalaala ko, sabi ko, mabuti pa'y mamatay na lang ako kaysa
tatanda ako at mamatay din. Ganun pala yung demonyo, nag-aabang. No? Sisirain ka talaga ng demonyo. So, sabi dito, minumahal, we must cast out evil thoughts. Pag nag-iisip ka na ng masama, i-cast out mo na kaagad. Palakpakan natin ang ating mahal na Pinoon. Taking captive every thought to make it obedient to Christ. So, ang ating pong iniisip, taking captive every thought to make it obedient to Christ. So, yun po ang maganda. No? Yun po ang maganda na ang ating iniisip ay magiging obedient tayo sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, attitude, yung ating iniisip, at ito pa, na kailangan kontrolin natin, our tongue, ang ating dila. James 1:26, at ipong basahin. At basahin din po ang chapter 3 verses 1 to 2, chapter 4 verse 11, and chapter 5 verse 12. James 1:26. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 1, ang talata po 26. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Chapter 3 verses 1 to 2. Sa Kabanatang 3, talata po 1 hanggang 2, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sinuman ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. 4:11. Sa 4 ang talata po'y 11. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapwat kung ikaw ay muhatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Amen. 5:12. Sa 5 ang talata po'y 12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. So, huwag nang dagdagan. Amen. Amen. So, mayroon kasing mga nangangako na oo, tapos marami pang idagdag. No? O hindi, marami pang idagdag. Oo, hindi. Gusto mo bang sundin to? Opo. Yun lang. Gusto mo bang sumuli to? Hindi. Yun lang. Amen. Amen. No? Huwag nang dagdagan. No? Sabi nga, more talks, more mistakes. Less talk, less mistakes. No talk, no mistake. Pero, magkamali ka pa rin kung ang isip mo ay masama. Pero at least, hindi ka nagsalita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May mahal. So, pag hindi ka nagsalita, pagsisihan mo na lang yung isip mo masama. Pero kung nakapagsalita ka na, lalo kung masakit na salita, narinig ng tao, pasa. So, hindi mo na mapigilan yon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, Christians must avoid tale-bearing. Ano bang tale-bearing? Gumagawa ng kwento. Okay. Backbiting. Kung iliteral mo, parang kinakagat ka sa likod. Ano ibig sabihin nun? Backbiting.
Kumbaga, mabuti sa harap, pagtalikod, nagsalita siya ng masama laban sa'yo. Tama? Okay. Slander. Anong slander? Anong slander? Anong slander? Tale-bearing, gumagawa ng kwento, backbiting, nililibak. Tama ba yun? Libak? Libak yung backbiting? Okay. Slander, yung slander siguro yung yung hindi marunong magtago ng basta ganun ba? Yung parang pangkwento-kwento kahit sino, ay sabi niya ganito, parang gano'n siguro yan. Yung kwento ka ng kwento, kung mayroon kang nararamdaman, parang spread mo kaagad. Chismis. Yes, chismis. Sowing discord. Yun. Sowing discord, parang pinagsasabong yung dalawa. Amen. Sabi niya ganito ka raw. Tapos sabi naman yung isa, ganito siya. Sabi niya, ganito ka raw. Diba? So siya yung naging cause ng away. Amen. So, hindi ugaling Kristyano yan. Swearing by oath. Swearing by oath. Kahit patahin pa ako. Totoo yan. Parang gano'n, di ba? Amen. Kahit patahin pa ako ng Diyos. May mga gano'n eh. Kahit patahin pa ako ng Diyos. Mga swearing by oath. Using the Lord's name in vain. Ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, hindi po basta-bastang gamitin ang pangalang Jesus kung wala namang kabuluhan. Kung minsan yung iba kasi, casual na lang yung, in Jesus' name ka naman. Parang, wala ng power. Wala ng power. Hindi ba nyo alam, nung sa Old Testament, pinagbabawal na banggitin ang pangalan ng Panginoon. Basta hindi po importante. Amen. Everybody say, praise the Lord. Totoo yun, minamahal. Pag banggitin mo na ng banggitin, parang casual na sa'yo. So, parang wala ka na rin tiwala na pag banggitin mo siya, may power. Kasi parang casual na sa'yo eh. Nagjo-joke ka, in Jesus' name, tapos lahat, puro in Jesus' name. O, parang pag ginagamit mo siya palagi na parang hindi mo ginagalang. Everybody say, praise the Lord. So sabi dito, minamahal, huwag gamitin ang pangalan ng Malapinon sa walang kabuluhan. Using the Lord's name in vain. Pronouncing curses. Ayon. So huwag po natin gamitin ng dila natin sa sabihin, magkasakit ka sana. Di ba? Ganun. Paluin ka sana. Madisgrasya ka sana. In Jesus' name. Ganun, di ba? Ang mas worse kung mamatay ka sana. Ayun, hindi po ugaling Kristyano yon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nakuha niyo, minamahal? So, okay. Pronouncing curses. Reviling. Anong reviling? Lying. Alam na niyo yun. Amen. Amen. Lying. No? Kahit huling-huli na, nagsisunungaling pa rin. No? Hindi. Talagang, ang reviling, idle words. Idle words. Ano ba idle words? Walang kabuluhan, no? Para mga kwentong barbero ba? Sabi nila, istorya balatong. Ano ba yung istorya balatong? And suggestive. Anong suggestive? Suggestive?
Parang from the word suggestive. Suggest. Parang ano? Parang indecent. Pag indecent, hindi decente. No? Indecent. Oh, instead na decent, indecent. Siguro yung mga words na walang kabuluhan, parang marurumi, di ba? No? Mga green jokes na sinasabi, minamahal. Mga bastos. Okay. And obscene speech. Obscene speech. Yun yung mga bastos, di ba? Obscene speech. Obscene. So, lahat na yan, minamahal, iniingatan ng mga anak ng Diyos na hindi na babanggitin ng kanyang dila. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ang tanong, matupad kaya natin yan, Brad? Matupad kaya? Ang hirap naman yan. Oh, ang hirap naman yan. Oh. Hindi po ito inuutos kung hindi po natin kayang tuparin. Everybody say, praise the Lord. Ang ating mahal na pastor, minamahal, sa kanyang pong pangangaral na Ebanghelyo kung bakit ang pinagpala, halos hindi mo makausap yan. Sumusulat lang siya. Sulat siya. Tapos, palakpak, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nagsasalita lang mahal pastor sa pulpito. Pag nagsasalita ang mahal pastor sa pulpito, talagang nandiyan yung power. Dahil bihira lang po siyang nagsasalita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang ibig sabihin, minamahal, kaya palang tuparin ito. Kung gusto na talaga natin ng langit. Amen. So parang, sabi na, parang boring naman ng buhay na yan. Oo nga. Kung tutusin, parang boring nga. Pero anong gusto mo? Pagdating doon sa impyerno, wala nang chismisan doon. Sigawan doon. Sigawan sa pagsisisi. Bakit pa kasi hindi ako sumunod? Ang pagsisisi pa naman, hindi mo na pwedeng sisihin yung isa. Kasi busy din siya na nagsisisi sa sarili niya. Wala kang ibang sisihin kundi sarili mo. Amen. Amen. Pag nandoon na sa impyerno, minamahal, huli na ang pagsisisi. No? Yan talaga. Wala ka nang ibang sisihin doon. Kahit makita mo pa yung dahilan kung bakit ka na impyerno, hindi mo na siya kayang puntahan. May problema din siya. Ang problema niya, sarili din niya. So, kanya-kanyang problema. Kanya-kanyang pagsisisi doon. Samantala, pag sa langit ka, wala ka nang malaalang mga masasamang gawa, kundi magpuri ka lang sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So ano bang gusto natin? Yung grabing pasalamat, araw at gabi magpasalamat ka sa malapino sa langit? Or sa impyerno, sisihin mo sarili mo? Kasi hindi mo naman masisi kahit sino-sino eh. Hindi mo masisi. Ngayon siguro, nasa mundo pa tayo, pwede mong sisihin yung iba. Nagkaganito kasi tisod kasi ako sa kanya eh. Di ba? Nagkaganitong buhay ko kasi dahil sa kanya eh. Siniriyaan ako niya eh. Ganon. Pwede mong ganon. Pwede mong takipan yung pagkukulang mo. Sisi mo sa iba. Pero sa impyerno wala na. Hindi ka na kailangan magsisi pa sa iba dahil yung dahilan kung bakit ka natisod, halimbawa, nasa impyerno din siya, may problema din siya sa sarili niya. Amen. So, kanya-kanya. Samantala, minamahal, sabi ng Bible, wala ng pagluha, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ka nang maaalaala mga masasama, kundi ang gagawin mo lang doon, magpasalamat sa mahal ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Naalaala ba niyo graduation? Nakaranas ba kayo ng graduation? Pag nag-graduate ka na, ano ba ang maalala mo? Maalala mo ba yung nasiro ka? Nangudigo ka?
lahat ng mga kahirapan nung nag-aral ka. Hindi mo na maalala yung graduation eh. Ang maramdaman mo ay kaligayahan, nandito na yung aking diploma. Nakalagay ka na dito ng yung lagay sa ulo. Graduate ka na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. How about sa langit, minamahal? Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Pero kung halimbawa, pagtingin mo sa listahan na mag-graduate, wala yung pangalan mo. Tapos nakita mo yung mga classmate mo na hindi naman sobrang katalinuhan eh, nangungupya pa nga sa'yo eh. Nandun yung pangalan nila. O, di ba? Oh, kumpiyansa ka kasi. Kumpiyansa ka. Eh, mayroon kang back subject. Oo. Ay, wala akong problema yan. Pasado ako dyan. Eh, nakita. Eh, hindi ka nag-graduate. Sila naman, slowly but surely, pumasa naman sila sa lahat. So, mag-graduate talaga sila. So, talagang sino bang sisihin mo? Sisihin mo sarili mo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, naranasan ko yun, third year high school ako. Hindi na ako pumapasok. Kasi umalis nga ako pagka-working student dahil sa gawa ng isang kasama kong working student din. Yung kasama kong working student, bago lang, sinabihan pa naman ako na, ganito ang buhay natin. Nakakaboring naman. Punta muna tayo sa basketball court. Bakit? Basketball muna tayo. Puro lang tayo trabaho. Wala naman si Sir. Punta kami sa basketball court. Basketball kami. Itsa-itsa naman kami bulan. Dumating yung amo namin. Pinagalitan kami. Sa harap ng mga barkada namin doon. Takbo kami. Sabi ng amo sa galit niya, lumayas na kayo dito. Ako naman tampururot. Lumayas ako kaagad. Eh yung nagdala sa akin na talagang sanay na sa kalukuhan, hindi siya lumayas. Ako lugi. Lumayas na ako. Siya hindi. Tapos, kinuha ako ng amo ko. Sinuyo ako. Hindi naman ikaw ang pinagsabihan ko. Yung baguhan. Kasi ako, from first year, second year, third year, talagang tapat ako. Hindi ako naglalaro puro trabaho. Pasok sa paralan, trabaho pag-uwi. Nung dumating kasi yun, galing Davao, talagang sanay sa kalokohan, nadala ako. Sinuyo na ako ng amo ko, nagka-pride ako, hindi ako bumalik. Bumalik ako sa amin. Pag nabalik sa amin, hindi naman ako welcome. Hindi naman ako welcome nila. Ayun, napabarkada ako. Hindi na ako pumapasok sa school. Magtatanong lang ako, mag-exam ba tayo? Ay, hindi naman. Papasok lang ako pag mag-exam. Pero pumupunta ako sa school, pero hindi ako pumapasok. Nung graduation, nung natapos yung third year, hindi ako pumunta. Nung first grading, top 2 ako. Third grading, second grading. Pagka fourth grading, sabi ko, bagsak ako doon. Hindi ako pumunta. Nag-ani kami ng palay, pero naririnig ko yung announcement. Third year, first section, first honor. Sabi ko, hindi ko nakikinig dahil wala ako dyan. Nagulat ako, fourth ako. Paano ako nangyari? Ba't ako na fourth? Habang nag-aani ako ng palay, na-mention yung pangalan ko, fourth honor ako. Tumulo yung luha ko, sabi ko. Mahirap pala pag ma-pride tayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Buti na lang yung mga teacher, nakaunawa. Ito, mabait itong taong to. Bakit siguro may problema to. Kung grade ko 90, first grading, second grading, hanggang fourth grading, minintain kahit wala akong score. Naawa. Kasi parang naunawaan siguro niya na may problema ako. Mabuti na lang may teacher na ganon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So talagang nagsisi ako. Hindi ko na inulit yun, minamahal. So, sa huli nga ang pagsisisi. Everybody say, praise the Lord. So, kung maaari, minamahal, magpatuloy tayo. Work out your own salvation with fear and trembling.
Huwag po tayong magpa-impluensya. Amen. Amen. Ngayon yung nagpa-impluensya, tapos bumigay ka, siya naman nagpatuloy. Lugi ka ngayon. So, yan po minimal ang lesson dyan. No? So, bilang Kristiyano, bantayan po natin yung ating ugali, yung ating iniisip, at ang ating dila. Amen? Marami pang bagay, minamahal. Pero sa tatlo na yan, parang nanalamin na tayo. Parang humarap na tayo sa salamin kung sino tayo. Amen. Nakikita na natin ating sarili sa tatlo na yan na napaka-importante bilang mga anak ng Diyos. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So wag po tayo magkumpiyansa. Nandito po tayo sa pandemic. Alam mo naman, si COVID. Papasok at papasok yan pag nagkulang ka sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pag nagkumpiyansa kami na mahal. So huwag po tayong magkumpiyansa. Kung pinoproteksyonan po natin ang ating physical, proteksyonan din po natin ang ating spiritual. Amen. Huwag basta-bastang manood ko kahit kaninong mga pelusip-pelusip niyan. Mayroong mga ginagawa ng iba yan eh. Oh, instead na manood sa choir ng Jesus Crusade, doon sa ibang choir sila nanonood. Instead na makinig sa preaching sa Jesus Crusade, doon sa preaching ng ibang, bakit ano bang naidulot ng preaching ng ibang tao para sa buhay mo? Niluhod ka ba niyan? Sila ba'y nag-ayuno para sa'yo? Hindi. Amen. Nainganyo ka lang sa magaling sa salita. Eh baka naman, pagdating ng panahon, tatangayin ka. Oh. Mayroong mga ganon. Nanonood ng mga choir sa ibang mga fellowship, ibang mga churches, nakikinig ng mga preaching sa ibang mga churches. So para sila mga prodigal son. Ano po yung prodigal son? Nakikikain sa pagkain ng baboy. Amen. Everybody say praise the Lord. Mayroon ako nakausap ng ganyan sa Maynila. Sabi niya, Brad, masama ba na manood ako ng ganito? May binanggit siya. Sabi ko, kung makalaban sa Jesus Miracle Crusade yan. Sabi niya, magaling naman siya mangaral, Brad eh. Nadagdagan yung kaalaman ko sa Bible. Sabi, winarningan ko siya. O hindi mo ihinto yan, magulat ka na lang, matatangay ka na. Ayun na nga. Nabalitaan ko, nawala na sa Jesus Miracle Crusade. Hindi naman siya napunta din doon. Napariwara yung buhay niya. Dumating yung mga pagsubok na hindi na niya nakayanan. Nasira ang kanyang pananampalataya. So yun ang dapat nating bantayan. Amen. Para kang nag-enroll sa isang eskwelahan, halimbawa nag-enroll ka sa University of the Philippines, tapos nakikinig ka sa lecture ng Ateneo, UST, de La Salle. Eh hindi naman yun ang eskwelahan na pinasukan mo. Hindi naman yun ang magbigay sa'yo ng grado. Hindi naman yun ang magbigay sa'yo ng score. So hindi ka talaga makapasok sa UP, makatapos sa UP. Hindi ka makagraduate. So ganun din yun sa spiritual, minamahal. Kung saan ka kumain, saan ka hinubog, saan ka tinawag, saan ka pinangaralan, huwag ka nang makikain sa iba. Dito ka lalago, dito ka titibay, at dito ka mag-mature. Awitan natin ng malapin noon. Hallelujah.